Yo man, welcome back to another YouTube video. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Joms and welcome to my channel. Usually pinag-uusapan ko dito is about polarity in which the natural attraction between the masculine and the feminine. So if you want to attract the feminine, if a feminine, loving, loyal, nurturing woman who respects you, who desires you, and also who sees you as a man that that can lead her, then you need to be a masculine guy. So, yun yung mga topics ko dito sa mga YouTube videos ko. So, if you are a guy na walang naging masculine model, just like me growing up and you want to learn more about masculinity, then sakto ka dito sa channel ko kasi andun rin ako sa journey na yon na I'm trying to, you know, to learn more about masculinity kasi ako growing up sa mother side ako lumaki. Okay? So, walang nagturo sa akin, walang tinatawag na rite of passage na tinatawag. Walang nagturo sa akin on how to deal with women, how to deal with women basically in a masculine standpoint. So, kung pareho tayo, gusto mo rin matuto about masculinity, about female nature, about dating and relationship, and basically to achieve your best masculine version. Like and subscribe. Subscribe ka dito sa channel ko kasi almost every day, every week meron akong upload. And for sure ako na kung nakatulong sa akin yung mga insights na yon is makakatulong din sa'yo. Kasi lahat ng i-share ko lang din dito is yung mga na-experience ko na, mga natututunan ko lang din in a, dahil sa pag-explore ko about those things. Alright? So sa video na to, pag-uusapan natin yung tinatawag ng pagkakaroon ng self-sustainable world and how this affects when it comes to your dating and also with your relationship. So Joms, ano ba yung sinasabi mong self-sustainable world? Self-sustainable world, ibig sabihin nun, may sarili kang mundo that can sustain itself. Okay, iniba ko lang. So sa Tagalog, meron kang sariling mundo na kaya mong mag-isa. Kaya mong maging masaya mag-isa. Kaya mong maging fulfilled mag-isa. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Kaya mong i-lead yung sarili mo. Basically, you are the king of your own world. Meron kang sariling kingdom, may sarili kang mundo. Ayun yung tinatawag na self-sustainable na hindi mo kailangan ng ibang tao para sumaya. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao para maging fulfilled. Hindi mo kailangan ng attention, ng palakpak from other people to feel whole. Kung ba ikaw pa lang mismo, napaproud ka na sa sarili mo, nagiging masaya ka na sa sarili mo, nagiging fulfilled ka na sa sarili mo. Yun yung pagkakaroon ng self-sustainable world. Yun nga, self-sustaining. Okay? Kasi a lot of guys, a lot of men today, including me before, na sobrang addict ako sa validation ng ibang tao. Na yung worth ko, feeling ko yung worth ko, yung self-worth is nakatali kung how many claps, how many attention, how many validation do I get from other people. So kung hindi nila ako i-validate, hindi nila ako bigyan ng attention, hindi nila ako bigyan ng palakpak, I will feel worthless. That's because nakatali sa kanila yung worth ko. So every time, everything, every move na gagawin ko, okay? Every choices, every decision na ginagawa ko is not really for me. Kumbaga, it's really for them kasi yun nga yung hanap ko eh. Gusto ko ng palakpak nila, gusto ko ng validation nila. So kung ano yung sa tingin kong na gusto nila, yun yung ginagawa ko. In which a lot of times kahit hindi ko naman gusto yung ginagawa ko, but because attached ako sa validation na nakukuha ko from other people, is ginagawa ko pa rin. Kahit sa akin hindi ko gusto. For example yun, yung pag-iinom. Ayoko talaga ng ayoko ng lasa ng alak. Pero dahil nakikita ko yung mga friends ko na, uy, ang saya-saya nila ganyan, and kapag umiinom ako parang tuwang-tuwa sila sa akin, napapainom ako. Kahit ako ayoko umiinom. Ayoko yung lasa ng alak. Ayoko yung lasa ng alcohol. Ayoko yung paggising ko sa kinabukasan parang nasayang yung araw ko kasi sobrang hangover. So basically, ganun yung nangyayari. You're attached to
Attach yung happiness mo, attach yung fulfillment mo, attach yung kumbaga attach yung buong buhay mo sa external validation. Now, paano ba 'to nag-a-apply sa dating? Paano ba 'to nagma-manifest when it comes to kapag nagpu-pursue ka ng babae? So, dito na lumalabas yung pagiging performative mo. 'Pag nanligaw ka, performative 'yun. Okay? Na lagi mo binibigay yung gusto, lagi mong hinahatid sundo, pinapautang mo, pinapalitan mo yung schedule mo para sa kanya, lagi kang available for her, hindi mo na nagagawa yung priorities mo sa sarili mo kasi attached ka dun sa babae, attached ka dun sa validation and attention na nabibigay niya sa'yo. Okay? Yun yung sinasabi kong attachment. Kapag attached ka sa isang bagay, kung kanino ka attached, siya na yung may control sa'yo. Kinokontrol ka na niya. Every move you make, every decision you make is kontrolado na niya. So, wala ka na control sa sarili mong buhay. Hindi ka na king of your own life. And here's the thing. Once na maramdaman ng babae na wala kang sariling buhay, na nagpapaalipin ka sa kanya, na kung ano lang yung gusto niya, kung saan niya gusto, kung yun nga, lahat binibigay mo para lang sa kanya, para lang makakuha ng validation, para lang makuha yung yes niya, para makuha lang yung attention niya, that will signal her that you cannot lead her. Kasi hindi mo nga kayang i-lead yung sarili mo eh. Hindi mo kayang i-express yung desire mo, hindi mo kayang mag-set ng boundaries. Tipong napapabayaan mo na yung sarili mo para lang makuha yung validation niya, para lang alam mo yun, para mabigyan mo lang siya ng time, effort, yung sarili mo hindi mo maalagaan. Makikita niya yon na hindi mo siya kayang i-lead kasi yung sarili mo nga hindi mo kayang i-lead eh. And women want leaders. Yun talaga yung gusto nila. Kaya ang pinaka tinitingnan nila sa lalaki is kung meron ka bang strength to lead, meron ka bang purpose, may sarili ka bang purpose, may mga interest ka ba, may mga sariling interest ka ba, meron ka bang sariling group of friends, may circle, may network ka ba? So basically, they are looking for a man na merong self-sustainable world. Okay? Na may sariling mundo. So if you want to attract a lot of feminine woman in your life. Again, pag sinabing feminine, ito yung mga loyal, mga loving, nakikita ka niya as a king, nire-respeto ka niya, sineseduce ka niya, very caring, very loving. Then you want to have this self-sustainable world. Kailangan meron ka nun. Kailangan napapasaya mo yung sarili mo. Kahit mag-isa ka, kaya mong magsaya. Wala kang pake sa sinasabi ng ibang mga tao dahil may sarili kang mundo. Sa mundo mo, ito yung masaya. Sa mundo mo, ito yung totoo. Sa mundo mo, ito yung values. Ito yung mga laws. Ito yung mga boundaries. Make your world so self-sustaining, so interesting, so fun. I will assure you, marami kang ma-attract na tao. Marami ka rin ma-attract na babae. Kasi masaya sa mundo mo eh. Teka, parang ang saya sa mundo nito. Parang ano ba meron sa mundo nito? Pasok nga ako. Gusto ko yung ginagawa nito. Gusto ko yung mission niya. Gusto ko yung behavior nito. Pasok nga ako dito sa mundo niya. That's how you attract people. By having your own world. So kung kayo ay habol pa rin ng habol sa babae, na tipong alam mo yun, na nakatali yung happiness, yung fulfillment nyo sa babae, I will assure you, kahit makuha nyo yung babae, kahit less likely na mangyari yon, pero what if, siyempre may percentage pa rin yon, kahit makuha nyo yung babae without having a self-sustainable world, I will assure you, hindi kayo magtatagal. Hindi magtatagal yung relationship nyo. Everything will be shit. Because again, women are just multipliers. Minumultiply lang nila yung current state mo ngayon, yung current lifestyle mo ngayon.
So, kung positive yung lifestyle mo ngayon, positive yung state mo ngayon, maganda yung mundo mo ngayon, kapag nagpapasok ka ng babae, mamumultiply lang niya yun. Okay? Pag nagpapasok ka ng tamang babae, okay? Ng hindi toxic na babae, ng feminine na babae. Pag nagpapasok ka ng feminine na babae, mas mapapaganda pa niya yun. Mas ano yun, kaya nga multiply eh. Mas mapapaganda pa niya yung mundo mo. However, kapag ang mundo mo ay nasa negative state ka, as in negative, lifestyle mo negative, mindset mo negative, kasi nakatali sa ibang tao yung happiness, fulfillment mo. Tapos nagpapasok ka pa ng babae kasi akala mo babae yung sagot, babae yung magiging, alam mo yun, babae yung magiging worth mo, babae yung magdidikta ng worth mo. Kapag nagpapasok ka ng babae, it will be 10 times more shittier than before kung negative na yung buhay mo. Kasi women will never be the answer sa sadness mo, sa depression mo, sa anxiety mo. It's always you. Sa'yo magsa-start yan. So kapag may problema ka, hindi malungkot ang buhay mo, hindi babae ang sagot. Huwag ka naman damay ng buhay ng iba. Kasi ang mangyayari lang yan kahit gaano ka negative yung buhay mo, kapag nagpapasok ka ng babae dyan, magiging negative lang din yung buhay niya. Again, women are multipliers. So, mas okay, gawin mo muna positive yung buhay mo. Okay, magkaroon ka ng positive lifestyle change. Ibigay mo sa sarili mo yung mga gusto mo. Kunwari, yung validation na hanap mo sa ibang tao, ibigay mo sa sarili mo. Be proud of yourself. Keep showing up. Okay, practice integrity. Kung ano yung sinabi mong gagawin mo, gawin mo. That's how you build your self-worth and your self-confidence. You take risk. Have some boundaries. Have a mission. Stand for something. In that way, you will create your own sustainable world. Kapag meron ka ng self-sustainable world, you showcase yourself. Pakita mo sa madla, lumabas-labas ka, you showcase yourself. Pakita mo sa stories mo, mag-post ka, you showcase it. Grab some eyeballs, grab some attention. And then for sure, merong mga tao dyan, may mga babae dyan na gustong sumali sa mundo mo. Meron at meron yan. Yun yung kasabihan na don't chase butterflies, build your garden. Build your garden instead. So you will attract a lot of butterflies, a lot of women if you cultivate, you nurture, mas pinapaganda mo yung sarili mong garden. So physically, mentally, financially, emotionally, ayan, spiritually. For me, that's the 5 pillars na dapat ini-improve mo as a man. So yun lang, hopefully nakatulong tong video na to and na-enjoy nyo. So again, no script to. I made sure na less than 20 minutes lang tong video na to. So kaya naman pala. So ngayon nakaka 13 minutes na ako. So hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. Like, comment, and subscribe. Sa mga gusto ng further knowledge about female nature, about attraction, meron akong mga programs, on-demand online programs dyan sa description box. Check nyo na lang. It will help me and also it will help the channel para mag-grow pa tayo. Ayan. So, pwede mo panoorin next video. Ayan. Ibig sabihin, yan yung binigay ni YouTube. Matalino si YouTube eh. Nagbibigay siya ng mga videos or next videos, mga recommended videos na sa tingin niyang interesado ka. So for sure, makakatulong din sa'yo tong video na to kasi ito yung binigay ni YouTube. So yun lang. Hopefully to see you on the next video. Let's go.